natin, kasama na rin dyan ang advokasya natin sa kapayapaan para maalis din naman sila sa masamang bisyo tulad ng droga. Isa rin sa ating advokasya yung peace and order. Magpapatuloy po yung ating laban sa droga. Magpapatuloy yung laban natin, laban sa mapanirang ideolohiya ng CPP and PNDF. Ipagpapatuloy ko po yan sapagkat yan ang advokasya ko kahit ako ay wala pa dito sa larangan ng politikang ito. Sa akin pong itinayong SMNI nung ako chairman dyan, naglaan ako ng 3 oras bawat araw sa laban kasamang bayan upang ang ating bayanan ay maliwanagan sa mga deception o panlilinlang ng komunistang ideolohiyang itong napakarami nang namatay sa loob ng 50 taon. Ganon din kami ang namatay. Mga 50,000 na ang patay. Wala man lang crime against humanity ang ginawa dyan. Tingnan niyo ang ating Pangulo. 8 years, 43 ang naakusa sa kanya. Crime against humanity na. Yan po ay injustice. Yung walang pagkawalang hustisya, asikasuhin po natin yan. Yung freedom of religion, tututukan ko po yan. Yung separation of church and state, ayusin natin yan. At ang hustisya, ibibigay natin dyan sa larangang yan. Sapagkat ako'y, ang aking konstitusyon at ako ay nakatikim na po ng injustice. Biro ninyo, nilapastangan ang aming compound, nilapastangan ng bahay-sambahan. Wala naman silang matuwid na piran upang pumasok at lapastanganin ang mga banal na dakong tulad nito. Kaya ipaglalaban ko ang religious freedom. Puprotektahan ko ang lahat ng mga relihiyon basta't pagkilala sa Diyos at merong kabahagianan sa relihiyon. Ipagtatanggol ko anuman ang inyong relihiyon ay hindi pwedeng gawin ang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ na paglapastangan, pag-abuso ng gobyerno o ng pamahalaan. Isa po yan sa mga drive natin. Ngayon, ako po ay advokasya ng kalinisan ng kapaligiran. Ilulunsad ko ang Greening and Beautification Project. Kabilang ng pagtatanim ng puno, mga bulaklak, pagpapakalat ng mga buto at bulaklak upang mapalakas ang biodiversity. Sasagawa ko ang National Cleanliness Drive na mag-i-empleyo sa mga walang trabahong Pilipino upang panatilihin ang kalinisan sa buong bansa. Tulong din natin ang turismo. Ang propose ko na Tourism Connectivity and Enhancement Act upang lumikha ng isang modernong network ng transportasyon kabilang ang sistema ng bullet train at kalsada na nag-uugnay sa mga pangunahing sentro ng turismo. At yan ay i-apply natin sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa napag-iwanan na isla ng Mindanao na tinatawag nilang Sub-Sahara Mindanao. Hindi na po maging Sub-Sahara to sapagkat ito ay magkakaroon ng modernong transportasyon, lalo na mga train systems natin na siyang magbibigay ng mobilization pamayanan at ng kanilang mga produkto. At nakadetalye na po lahat yan. Hindi ko lang pwedeng sabihin lahat dito. Ito lang mga headings ang sinasabi ko para sa inyo. Pagkatapos, ang kapakinabangan ng mga OFWs natin. Lilikha ko ng OFW Retirement Security Act na magtatatag ng isang mandatoring pensyon na may kontribusyon ng gobyerno at ang employer. Isusulong ko rin ang tinatawag na Retirement Savings Program, RSP, kung saan magkakaroon ng tax incentives ang mga OFWs katulad ng tax deductions para sa kanilang kontribusyon at tax benefits on withdrawals. Pagsasabatas ng mandatory pagtalaga ng legal at medical attaches sa bawat konsulado o diplomatikong post upang may kaagapay ang ating mga OFW sa panahon ng kagipitan at pangangailangang medikal o legal.
Yan ang aking mga iilan lamang sa mga advokasya ko. Sa akin po ang pagkakulong dito, mga 70 na po, 70 ang bill na nagawa ko. Isusulong ko ito upang maging batas yan sa Senado kasama ng aking mga kasamahan. Kaya vote straight, PDP laban. Bakit po vote straight, PDP laban? Para tuloy-tuloy po ang aming mga advokasya. Walang kakalaban. Kami pong lahat ng kakaisa riyan. Pagkatapos, siguridad pa rin ito ng ating Vice President na pinaginitan ng mabuti. Kita ninyo, ini-impeach ang isang Vice President sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng intelligence funds, samantalang billion, trillion ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan. Wala namang mga pagtawag sa Kongreso upang ito'y imbestigahan. Ngunit hindi tinantanan ng ating Vice President upang siya ma-impeach. Pag na-impeach po kayo, perpetually, hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng perpetual po yan. O kaya, habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Kaya pag straight vote po kami sa PDP lamang, ang boto namin ay siyam. Kailangan ng siyam na boto ng mga senador upang hindi po ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kami po yun. Kaya wala pong magmamalim. Straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. At yan ay meron kaming special sample ballot na ipamimigay ninyo para hindi ninyo makalimutan ang mga pangalan at number noong aking mga kasamahan. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota. Huwag po ninyong kalimutan. Number 53 sa inyong balota. Si Jimmy Bondok po, number 10. Si Bato de la Rosa, number 22. Si Pongo, number 28. Huwag ninyong kalilimutan. Si JB Hinlo, number 30. Si Raul Lambino, number 34. Si Rodante Marcoleta, number 38. Si Doc Marites Mata, number 40. At pagkatapos, number 56 po, si Atty. Vic Rodriguez. At number 58, si Salvador Philip Philip Salvador, number 58. At ako po, ang inyong lingkod, Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota. Straight po, huwag na kayong lilingon pa sa iba para ito'y magamit natin. Alam ko itong aking makasamahan dito, katulad ko sa advokasya, hindi kami pwedeng baguhin pera. Hindi kami pwedeng suhulan ng pera. Hindi kami pwedeng kumbinsihin na kumampi sa mali dahil sa pera. Hindi po. O kaya sa pabor. Napatunayan na po natin yan. Ng ating kagipitan, hindi po namin niniwanan ang ating Pangulong Duterte kahit na ako'y pinahirapan, tinanggalan ng seminay ng unlimited suspension. Hindi lang matanggal yung franchise ng SSA. Kaya ang kanilang suspension indefinite. Biro ninyo, inalis nila yung aming pre-TD. O daming istasyon yan, 18 istasyon. At ilang mga pre-TV sa buong Pilipinas, biglang-bigla ginanong nila, wala naman sa yun. Pero silang batas ngayon walang batas-batas sila. Basta sinabi nila, yun ang tutuparin nila kahit may batas wala. Ang isa lang sasabihin nila, sige, magsumbong kayo sa korte. Sa korte na tayo magkikita. Sa 16-day sheets, andala. Isang warrant of arrest, hindi naman pangalan ko at hindi address ko. Sinabi ng mga lawyer ko, against the law yung ginagawa ninyo. Hindi naman dito si Pastor. Hindi. Sa gusto nyo dilip, hindi. Papasok kami. Pumasok, 16 days pa. Kung may reklamo kayo, hindi kayo pumunta. Ganon ang panahon ngayon. Babaguhin po natin ang pang-aabusong yan. Kaya kailangan po natin straight PDP laban para sa ating
para sa ating Vice President, hindi ma-impeach. Tingnan po ninyo ang nangyari ngayon sa ating Pangulong Duterte. Ang sinabi ko na sa inyo na ako ay gustong i-extraordinary rendition ng mga puti nung mga panahong ako'y umiiwas. Hindi nila ako nakuha. Ngayon, binigyan ako ng garantiya ng 2 kinatawan sa gobyerno na walang rendition, kaya lumitaw ako. Ngayon, harapin ko sa korte. Kasi nung wala pang garantiyang yan, sigurado ibibigay nila ako sa kamay ng mga puti. At ganitong gagawin nila sa ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya, ang kapalaran ko at kapalaran ng Pangulong Duterte pareho. Nakakulong kami. Nakulong siya doon sa The Hague. Ako nakulong din dito. At ito ay walang mga prosesong tama. Ngunit ito itatama natin pagdating ng panahon. Kaya ako po,